Magandang araw po sa inyo. Itago niyo lamang ako sa pangalang Jomar. At ang ibabahagi ko sa inyo ay isang karanasang hindi ko makakalimutan. Kung mahina ang loob mo, siguro magsama ka habang nakikinig nito. Mahilig akong mangolekta ng lumang gamit. Isang araw, napadaan ako sa isang ukay-ukay sa Maynila. May nakita akong lumang kamera. Mukhang matibay pa. Parang gawa noong dekada 80. Mura lang kaya binili ko agad. Pag uwi ko ng bahay, napansin kong meron pang film sa loob nito. Kaya dinala ko agad sa Photoshop para maipa-develop. Nang bumalik ako para kunin, normal lang sa umpisa ang mga litrato, mga larawan ng isang pamilya. Pero sa pinakahuling litrato, doon na, ibang-iba. May larawan ng isang babae. Maputla, nakaputi, at para bang nakatingin siya diretso sa akin. Kinagabihan, inilapag ko ang mga litrato sa lamesa. Tulog na ako nang biglang akong magising bandang 3:00. Pakiramdam ko, may nakatingin sa akin mula sa sulok ng aking kwarto. Pagbukas ko ng ilaw, wala naman ako nakita. Pero pagtingin ko sa dingding, may nakadikit na larawan. Yung babaeng nasa kamera. Hindi ko alam kung paano ito napunta ron. Kinabukasan, naguhugas ako ng pinggan. Napatingin ako sa salamin sa harap ko. At doon, nakita ko siya. Yung babaeng nasa kamera, nakatayo mismo sa likod ko. Sa gulat ko ay mabilis akong lumingon. Pero wala naman. Parang bulang naglaho. Pagdating ng gabi, narinig ko ang malalakas na yabag mula sa sala. Nang lumabas ako, nagulat ako. Nakakalat lahat ng litrato sa sahig. At sa gitna, may litrato ulit ng babaeng nakaputi. Hindi ko na kinaya. Bumalik ako sa ukay-ukay at hinanap ang tindero. Pagbanggit ko ng kamera sa kanya, bigla siyang natahimik. Ang sabi niya, ang kamera raw ay pag-aari ng isang litarista noong panoong dekada 80. Ito raw ay pinatay sa mismong bahay niya. At isang babae ang nagbukti matapos makita ang krimen. Simula noon lumabas daw ang babae sa bawat film na naiiwan sa kamera. Dumating ang bagong taon. Habang tulog ang lahat, kinuha ko ang litrato. Nagdesisyon na akong sunugin ito. Pero bago pa man sumiklab ang apoy, may narinig akong malakas na tawa mula sa likod ko. Paglingon ko, naandoon siya. Yung babaeng nasa litrato. Nakaputi at nakalugay ang buhok. Dahan-dahan siyang lumalapit sa akin. Nakangiti at diretsa ang tingin sa aking mga mata. Sa taranta ko ay bigla ko nabitawan ang litrato. At bigla rin itong naglaho. Walang abo, walang bakas. Ang buong akala ko ay tapos na. Pero hanggang ngayon, sa tuwing kukuha ako ng litrato gamit ang aking cellphone, lagi akong may nakikitang extra. Sa likod ko, sa gilid ng frame, kuminsan ay nakapwesto siya sa mga paa ng aking mga kinukuhanan. Ang babaeng nakaputi, palaging nakatayo. Hanggang ngayon iniisip ko, baka hindi camera ang dapat kong binili. Baka kasi kamatayan pala ang dala nito.